one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you. Napagpalang gabi po sa ating lahat at nag-share po ako na dito po sa Genesis 27 verse 1 to 6 po. At sinasabi po dito sa talatang ito, nakuha ni Jacob ang pagpapala. Si Isaac ay matanda na halos hindi na makakita, kaya ipinatawag niya si Iso. Ang anak niyang panganay, sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako, malapit na ako mamatay. Pumunta ka sa parang at mga aso. Ihulin mo ko ng hayop at lutuin ang putahin gusto ko. Pagkakain ko'y gagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Iso, kaya't nang umalis ito upang sundin ang bili ng ama. Tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi na iyong ama kay Iso." Amen. Dito po sa talata po ito, dito po sa makikita po natin dito sa verse 1 na sinabi si Isaac po dito ay matanda na at malapit na po sa mamatay, at tinatawag po niya yung kanyang anak na panganay na si Iso upang pong utusan na mga aso. At sabi nga po rito, at lutuin yung paborito niyang putahe. At samantala po na sa pag-uusap po ng ni Isaac at ni Iso, ay nakikinig po dito si Rebecca. At narinig po yung usapan nilang mag-ama. At dahil nga po sa pag-uusap ng mag-ama ngayon, ay si Rebecca po ay may ginawa pong plano. At tinawag po niya si Jacob. At dito po natin, kung matatandaan po natin dito sa chapter 25, ang sinasabi po dito sa chapter 25, "Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya't maglilingkod ang matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal." So, dito po natin makikita talaga na si Rebecca po ay nagpanik. Nag-alala po siya kasi siguro naalala po niya yung pangako po sa kanya ng Panginoon, na sinabi po sa kanya ng Panginoon na magsisilang nga po siya ng dalawang anak na dalawang lalaki na kambal po, na magiging mas makapangyarihan po yung bata kaysa matanda. Kaya siguro na sa pamamagitan po nung narinig ni Rebecca, kaya na nag-isip din po si Rebecca ng ganun para po mapapunta kay Jacob yung basbas na igagawad. Kaya po yung ginawa po ni Rebecca ay inutusan po niya si Jacob na kumuha po ng dalawang kambing na mataba para po lutuin niya kanyang ina. At gayon na nga po yung nangyari. Sinunod po ni Jacob yung utos ng kanyang ina at niluto po ni Rebecca na yung pong putahe na gusto po ni Isaac. At ganoon na nga po yung ginawa nila, na kinuha po nila yung pagkain at ibinigay po ni Jacob sa kanyang ama, at tinanong po siya ng kanyang ama na kung sino ba ito. At ang sabi po niya, "Ako po si Iso, ako po yung inyong anak." At si Abraham po medyo nag-alinlangan pa, at dahil nga po mas kilala siguro niya yung boses, ngunit ang sabi po niya, "Ako po si Jacob, si Iso." At ang ginawa nga po ni Abraham ay kumain siya ng paborito niyang putahe, at sa pamamagitan nga po noon ay napupunta po yung basbas kay Jacob, dapat na para kay Iso. At dito po natin makikita na talaga pong minsan na dahil nga po siguro sa inggit, na sabihin na po natin na yung gusto makuha yung mga bagay na gusto nilang mangyari, kaya nag-isip po ng paraan ngayon si Rebecca na mapapunta po kay Jacob yun. Kasi
Naalala siguro niya yung sinabi ng Panginoon na magsisilbi na mas makapangyarihan yung bata kaysa matanda. Kaya ginawa po siguro ni Rebecca yun para matupad po yung narinig niya na sinabi po sa kanya ng Panginoon. At dito po natin makikita na dapat po tayo, hindi po tayo nagsisinungaling, hindi po tayo gumagawa ng akbang na hindi po naayon sa Panginoon, na dapat po sumunod tayo kung ano pong naayon sa Kanya. Kaya dapat tayo po ay maging matuwid sa mata po ng ating Panginoon para po tayo ay hindi po magkaroon ng mga problema, hindi po tayo maligaw kung ano po mga bagay na ating mga pagsisisihan po sa bandang huli. Kaya sa sunod po mga verse, dito po natin makikita kung ano pong mga nangyari po sa verse 27 po. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 27 verse 7 to 9. Dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain, at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon niya, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inuutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 27 verses 10 to 12 na sinasabi, pagkatapos dalihin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay. 11, pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, alam naman po ninyo na balbon si Esau at ako na may hindi. 12, baka hawakan po ako ni ama at malaman niyang niluloko ko lang siya at sumpain ko niya ako sa halip na basbasan. Amen. So, magandang gabi po and God bless everyone. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 27 verses 13 to 15. Ito po ang nakasulat. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya, basta't sumunod ka anak, ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing. Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ang kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ang pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Diyos. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 27 verse 16 to 18. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiboy binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 27 verse 19 to 21. Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito, nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Magandang pagpapalang gabi po, RCCA Family. At sa Genesis chapter 27 na po tayo. Para po kay Adelito munang babasahin to. Ay chapter 27 verse 22 to 24. Ang sabi po rito, lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama.
Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, wika ni Isaac. 23. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang bisig nito'y malabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob. Ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 27 verse 25 hanggang 27. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't sila'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbabasbas. Amen. Genesis chapter 27 verse 28 to 32. At binyag ka ng Diyos ng among ng lagik at ng taba ng lupa at ng sagana ng triko at alak. Ang mangbagya mangalingkod nawa sa iyo, at ang bansa ya mangasiyukot sa iyo, magyang Panginoong ka nawa ng iyo kapatid at magsinukod sa iyo ang anak ng iyo ina, supay nawa ang sumusupa sa iyo, at maging mapapalad ng magpapala sa iyo, at nagyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob at bahagay na ng kakakalis ni Jacob sa harap ni Isaac ng kaniyang ama, ya dumiting si Esau na kaniyang kapatid ng kaliing sa kaniyang panhuhuli, at siya mang umawa ng masalap na kagkain at dinala niya sa kaniyang ama, at sinabi niya sa kaniyang ama, pumagod ang ama ko at kumain ng pusa ng kaniyang anak, upang
basbasan ko ng iyang ay kaluluwa at sinabi ni Isaac nang ani ang ama sa kaniya, sino ka? At kaniya ang sinabi, ako ng iyong anak at iyong kaniya ni si Esau. Amen. Genesis chapter 37 verse 33 to 34. At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi sino nagayaong kumuha ng usa at dinala sa akin. At ako'y kumain niyaon bago ka dumating at aking binasbasan siya. Oo, at siya magiging mapalad. Nakmarinig ni Esau ang magasalita ng kaniyang ama ay humiyaw, nagmalakas ang nagdi kawasang kampangalawan at sinabi sa kaniyang ama, basbasan mo ako naman o ama ko. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa ating devotion. Ako po'y naatasan na ibahagi po sa inyo ang Genesis chapter 27 verses 35 to 37. Sabi po rito, but he said, your brother came deceitfully and he has taken away your blessing. Esau said, is he not rightly named Jacob? For he has cheated me these 2 times. He took away my birthright, and behold, now he has taken away my blessing. Then he said, have you not reserved a blessing for me? Isaac answered and said to Esau, behold, I have made him lord over you, and all his brothers I have given to him for servants, and with grain and wine I have sustained him. What then can I do for you, my son? Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang aking i-share sa Genesis 27, 38-40. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau. Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ikay pagkakaitan. 40. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang palaya ay iyong makamit. Kailan may ikaw ay maghihimagsik. Yun po, salamat po sa bawat isa. Po aking share po muli ang Genesis 27 verse 41 to 42. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang namuo sa kanyang isipan, pagkapatay sa aking ama at hindi ito magtatagal, papatayin ko si Jacob. 42. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't pinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, pinabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Amen po. Blessed evening po sa ating lahat. Sa Genesis chapter 27 na po tayo. At ang aking verse pang babasahin ay sa 43 hanggang 46. Sabi rito, makinig ka sa akin, anak. Umalis ka agad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau, kapag Hetea rin tulad nila ang napangasawa ni Jacob.
mabuti pang mamatay nga ako. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. God bless you all po.